Okay, class? Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Okay. Meron bang hindi dumalo sa paaralan? Very good. Lahat kayo ay naririto. So, magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Junior Gilubia, ang inyong guro. At ang aralin na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagtatanim sa tahanan. Ito ang layunin ng ating aralin. Maaari niyo bang basahin ang ating layunin? Magaling. So, ang layunin ng ating aralin ngayon ay matukoy ang iba't ibang uri ng makabagong pagtatanim sa tahanan, may paliwanag ang kahalagahan ng pagtatanim sa pamilya at kapaligiran, at makagawa ng simpleng plano ng pagtatanim sa tahanan. Class, meron akong tanong. Para sa inyo, bakit mahalaga ang pagtatanim ng gulay? Tama. Mahalaga ang pagtatanim ng gulay dahil maaari tayong magkaroon ng sariling pagkain at makatipid sa gastusin. Ngayon, magpapakita ko sa inyo iba't ibang larawan. Okay, class. Maaari niyo bang sabihin kung anong napapansin niyo sa larawan at saan maaaring gawin ang ganitong pagtatanim? Tama. Merong tanim sa paso at may maliit na espasyo at may mga hardin sa bahay. Okay, very good. So, ang pagtatanim sa tahanan ay pagtatanim ng gulay sa maliit na bakuran o maliit na lugar. Ginagawa ito ng bawat pamilya upang makatipid sa gastusin, magkaroon ng sariling pagkain at makatulong sa kalikasan. Ngayon, meron tayong 5 uri ng makabagong pagtatanim. Maaari niyo bang basahin? Okay, magaling. Meron tayong tinatawag na container gardening, vertical gardening, organic gardening, urban gardening, at hydroponic gardening. Okay, class. Ngayon, unahin natin ang container gardening. So, maaari niyo bang basahin kung ano ang container gardening? Okay. Yung container gardening ay paraan ng pagtatanim kung saan ang mga halaman ay itatanim sa mga lalagyan imbis na direkta sa lupa. So, ang container gardening ay yung pagtatanim gamit ang paso o lata o pinutol ng mga bote. So, maaari tayo dito magtanim kung wala tayong malaking espasyo sa ating bahay. Pwede natin tayo magtanim ng kamatis tulad ng nasa larawan o pichay at saka talong o di kaya naman ay sili. So, nagtungo naman tayo sa vertical gardening. Ang vertical gardening ay paraan ng pagtatanim kung saan ang mga halaman ay tatanim pataas, patayo, hindi pahalan sa lupa. So, vertical gardening means ay pagtatanim ng patayo. So, pwede tayong gumamit ng magtanim sa bakuran o gumamit ng poste sa pagtatanim. So, sunod naman ay organic gardening. Maaari bang basahin ang organic gardening? Okay, magaling. Yung organic gardening ay paraan ng pagtatanim na hindi gumagamit ng chemical na patabas, halos na gumagamit ito ng likas na natural na paraan upang mapanatili malusog ang mga halaman. So, ang organic gardening ay direktang pagtatanim sa lupa na hindi gumagamit ng anumang na chemical. So, pwede tayo magtanim sa ating bakuran ng pechay kagaya ng nasa larawan ito. Next is urban gardening. Maaari niyo bang basahin kung ano ang urban gardening? Okay, magaling. So, ang urban gardening ay parang pagtatanim na ginagawa sa lungsod, masikip na lugar kung saan maliit ang espasyo at kakaunti lang ang bakuran. So, ang ibig sabihin ng lungsod ay city. City o lungsod. Hindi ba't pag nasa lungsod tayo ay talagang kakaunti lamang ang bakuran o lupain. Kaya pwede tayong magtanim sa rooftop or balcony. So, sunod ay hydroponic gardening. Maaari niyo bang basahin ulit kung ano ang hydroponic gardening? Okay, magaling. So, ang paraan ng pagtatanim ng walang lupa, gumagamit lamang ng tubig na may sustansya para lumaki ang halaman. So, kung napapansin nyo, sa larawan ito, walang lupa. Gumagamit lamang ito ng tubig. So, ang pagtatanim nito ay
mas mabilis lumalaki ang halaman dahil direct kami itong nakukuha ang sustansya sa tubig. At yun ang hydroponic gardening. Ngayon, bakit nga ba mahalagang malaman ang 5 uri ng pagtatanim ng gulay? Hindi ba upang magkaroon tayo ng idea kung anong klase ng pagtatanim ang pwede natin gamitin sa tahanan batay sa ating lugar? Okay class, ngayon meron akong inihanda sa inyong pagsasanay. Maaaring nyo bang basahin ang panuto? Okay. So bawat pangkat ay maglilista ng mga gulay na maaaring tanim sa tahanan. Halimbawa, pechay, kamatis, talong, halamang gamot. So ito ang rubric sa pangkatang gawain. So, pamantayan, pagkilahok, 3 puntos sa lahat ng natilahok, 2 puntos pag ilan lang natilahok, at 1 puntos pag kapag kaunti lamang. So sa tamang sagot, 3 puntos pag lahat ay tama, 2 puntos pag may ilang mali, at 1 puntos pag kakaunti lamang ang tama. Sa operasyon, 3 puntos kapag mahusay ang pagtutulungan, 2 puntos kapag tama, at 1 puntos lamang pag mahina. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang gawin ng gawain. Start na. Okay class, lahat ng inyong ginawa ay magaganda. Ngayon, tumungo tayo sa pangalawang pagsasanay. Magplano ng pagtatanim sa tahanan. Una, anong itatanim, saan itatanim, kagamitan gagamitin, at pakinabang sa pamilya. So, narito ang rubric ng ating pagsasanay. Maaari niyo bang basahin ang ating rubric? Okay, magaling. Pwede nyo lang simulan ngayon. So, ngayon natapos nyo na ang 2 gawain. Ngayon, gusto nyo na bang naunawaan kung bakit mahalaga ang pagtatanim sa tahanan? Okay, very good. Ngayon, magtungo tayo sa pagtataya. Meron na mong inihandang 6 na tanong para sa inyong pagtataya. Sabihin nyo na lang next kapag tapos na kayo. Okay. Okay. Okay class, ipasa ang iyong papel sa harapan. So, ngayon class, bago tayo magtapos sa ating talakayan, meron muna akong inihanda sa inyong takdang aralin. Magmasid sa inyong tahanan o komunidad. May taniman ba ng gulay? Isulat kung anong uri ng pagtatanim ang ginagamit. So, yun lamang. Salamat sa pagkikinig. Maaari na kayo umuwi sa inyong tahanan.